Aris, September 15 to 21. Kamusta po ang mga kapatid nating OFW? Welcome po sa aking channel, Scorp's Work Tarot. So, holiday ngayon dito sa lugar ko, kaya I'm preparing this ahead of time. Yes? So, kamusta po? Shout out po tayong mga OFW. OFW din po ako. So, alam ko ang mga pinagdadaanan ng OFW. So, connect po tayo. Magkwentuhan lang tayo. Huwag po tayong masyadong serious sa mga nangyayari. I know it's painful to watch. Di po ba? Aries, September 15 to 21. Yung mga baha-baha na yan at mga never-ending personal interest at corruption. So, kailan kaya mababago at uunlad yung ating Pilipinas na bansa. Yes? So, kuha po tayo ng kape. Magkwentuhan tayo. So, tignan natin kung ano yung energy. At kung makaresonate, shout out po. Iba-iba po yung timeline natin. Kaya, minsan, merong nag-comment one time na, hindi naman po totoo yan, walang ano. Wala po ganyan. Salamat din po sa comment na yun. So, yeah, nag-i-strategize si Aries. Strategy or being sneaky. Okay? Sneaky doesn't mean na in a negative way yung pagiging sneaky. Strategy yan eh. Hindi po ba? So, lahat tayo sa buhay, kailangan natin mag-strategize. Basta, nasa mabuting strategy ang gagawin natin. Wala pong masama doon. Basta yung strategy na para lumago yung kabuhayan at makaipon. Yung strategy yan eh. Di ba? Ang dami-daming mga YouTube advice na kung paano daw kumita ng pera or whatsoever. Yeah. Itanong mo sa kanila kung magkano yung ipon nila. Tama po ba? So, nag-strategy energy ka or, ito na. Tingnan natin yung strategize ni Aries. September 15 to 21. Gusto mo makaalis dyan sa mentality ng pagiging miser mentality. Okay? Miser mentality. Kaya ko sinasabing miser mentality itong card na ito eh. Ayan minsan yung emotion natin na malaking bagay yan para i-control natin eh. Kasi yung solution nasa harapan mo, ayun yung susi Yung susi nasa harapan mo, buksan mo na lang. Ito yung mga tamad na walang puro social media. The illusion of madali. Lahat madali. Pero ayaw naman, gusto ng pera, pero ayaw namang magbanat ng buto. Yan ba ini-strategize mo? Walang masama, di ba? Pero umalis ka doon sa mentalidad na ang ini-strategize mo kumita ng madalian. Wala rin masama doon, pero basta nasa tamang lugar tayo. Tama po ba? Meron bang ganyan, Aries? Yan ba yung pinagkakaabalahan mo lately? So, strategy, OFW, alam natin yan, alam ko yan. Nag-strategize din ako, nanggaling din ako sa mentality na I have to pay my debt. Kasi marami kang yung gusto mo ng magandang buhay eh. Okay? So, nakipaglaban ka. Maraming miscommunication. Okay? True. So, you are I don't want to say fighting, parang or nakilaban, competition. Tama po ba? Lahat tayo may pinagdaan ng competition, even sa office setup. Competition sa pag-ibig, competition sa negosyo, competition sa araw-araw ng pamumuhay, which is the reality of life. Tama, Aries? Okay? Tingnan natin kung ano yung kinocompetition ni Aries lately at nasa mindset siya ng
ng nakabaliktad itong Hermit. Yung wisdom mo, ginagamit mo ba yung natutunan? O nakablock yung mindset mo na about what is the standard and the acceptable behavior. Merong ganyan. Ito yung sinasabi ko na nagsa-shortcut or nag-cut corner. Yes, meron bang ganyan. Pero alam mo kung ano yung gusto mo sa puso mo. Alam mo. Pero bakit parang naka-block? Meron naka-block dito. Kasi nandito ka sa pagsisinter na naman na walang judgment po, pero madaling sabihin yun na okay, madali namang kumita ng pera pero hindi ganun kadaling makakita ng trabaho. Yes? Yan, diba? Ano yan So, yun ang ini-strategize mo. Kung ano, it's all about the foundation. Nakiki-compete ka, okay? Meron kang competition na pinapasok dito. So, kung ito sa trabaho, ito you're competing with the promotion. Kasi yun ang makapagpapasaya sa'yo. Kung ano man yung gusto mong ina-achieve na yun. Aris, sa palagay mo, yun ang paniniwala. Yun ang paniniwala mo. Yes? Meron ba ganyan, Aris? Pero naka-block yung mo. Naka-block yung foundation, fundamentals. Ito yung mga knowledge natin na natutunan natin sa pakikisalamuha sa ating mga kapaligiran at yung napag-aralan natin. Okay? So, hindi ito siya kasi kung yung talento na yan, season, kumbaga sana bihasa na, kung ano man yung pinaglalaban mo, confident ka na makukuha mo yun. Nawawalan ka ng kumpiyansa. Meron ba ganyan, Aris? Tignan natin yung storyline ni Aris. September 15 to 20. So, shout out po tayo sa mga OFW. Lang tayo, relax. So, Tarot is depiction ng lifeline ng buhay natin. Depende, maraming choices. Hindi po ganun kadali. Hindi ko sasabihin kung kailan kayo mananalo ng sweepstake, pero kung alam ko siguro ako mayaman na din ako. Yes, so maski na yung mga nasa gobyerno kaya in-strategize nila yung pagbaha na yan ayaw nila talagang gawin. That's a strategy, pero masama nga lang yung intention. Meron mga ganyan, Aris. Kung itong barahan na to magre-resonate sa isa sa mga worker ng DPWH o sa isa sa mga nakihati doon, ito na yan meron siyang gusto niya ng foundation na solid, kasi yun ang makapagpapasaya sa kanya kung ano man yung whatever reason, makakapagpasaya financially, emotionally, connected yung ating financial freedom sa emotional happiness natin, kasi na-pollute yung mind natin na ang makapagpapasaya magandang bag at expensive na kotse. That's how it is. Pero hindi mo ginamit yung to go against the standard. Standard, maraming definition yan. So, ang standard, what is right and what is wrong. That's a standard. Mataba at mapayat. Maitim at maputi. Yun ang standard. Tingnan natin. Meron bang ganyan, Aris? And you're undergoing to the same energy na nagkaroon o dumadaan ka sa sitwasyon na meron kang ini-strategize. Meron ka ini-strategize at gusto mo makaalis na sitwasyon na being
left out. Being left out kasi being left out ka dahil ang standard ba is ang kailangan magandang buhay malaki ang bahay. Yes, miser mentality. Kaya sabi, ang ano ko dito is a miser mentality. Lahat tayo dumaan dyan or going through. I myself naging biktima ako nitong yung susi yung susi nasa harapan, pero mahirap, madaling sabihin po ito pero kunin natin yung susi para mabuksan natin yung katotohanan. That's the truth. Pero maganyan, Aris, tingnan natin kung ano itong I hope hindi ito related sa flooding. Okay, tingnan natin September 15 to 21. Ano bang pinanggalingan ni Aris na yan? Kuha ako dito bago ako lumipat dun sa isang card. Gusto mong tumakas, meron kang inihintay na decision ito Meron dumating ka sa crossroad ito, madali rin pong sabihin ito sa totoo lang, yung crossroad na ito, kasi lahat tayo may fear. Yan na pa, buntong hininga na ako. Okay, I think heavy reading na naman ito kay Aris. Okay, ano hinihintayin? Ano yung gusto mong dumating? Ano yung gusto mong dumating? Ano yung kaligayahan ng definition mo sa kaligayahan? Parang nagtatanong ka rito Ayan Ayan ka Nagtatanong ka. Meron kang definition sa kaligayahan, Aris. Okay? Iba, wala pong pag-judge. Yeah, iba yung definition mo. Nakabaliktad yung ano mo, yung knowledge. Kumbaga sa library, sarado yung library. Sarado yung library, hindi mo makuha yung reference. Ano ba ang pupuntahan mo? Naging sneaky ka. Meron ganyan, Aris. Tignan ko itong ano na ito. Kunin ko itong isang card. Basahin po natin. Aris, September 15 to 21. Medyo maangas ka. Maangas ka o merong kang ipinaglaban na ipinanindigan mo yung dapat na para sa iyo? Kasi naniniwala ka rin na ito, naghahanap ka ng hustisya. Gusto mo lang naman ng respect. It's all about, justice is all about respect. Yes, balance. Kasi nandoon yung weighing scale niya, Weighing scale. Ayaw mo ng discrimination. Ayaw mo na ikaw na fair. Agree? May totoo yan. Hindi ko natatanungin. Gusto mo ng fairness. Okay? Itong Aris na ito yung palaban ito. Okay? Palaban ito. Maghihiganti ka ba? Mayroon ka bang intention na ganoon? Ito siya, Ito, wala na namang hocus-pocus ito. Aris, ayan, two different card. No, it is the same card. It's a major arcana. The Hermit. The Hermit is wisdom. Ayan, dalawang Hermit na magkahaba. Naka-up, nakabaliktad siya, naka-reverse siya. Babasahin ko. Na nakabaliktad siya. So, wisdom to introspection. Ito yung foundation natin sa lahat ng possible na natutunan natin sa buhay natin kung nasaan man tayo. Pangaral, kaibigan na advice, simbahan, kung ano man yung pinaniniwalaan mong tradition and everything. So, may dogmas of rules, di ba? May tama at mali. And you keep on searching that. Huminto ka ba ng pagsisearch ng katotohanan? I'm not saying na katotohanan yung hinahanap po natin dito, Aris, okay? So,
It's something na you are fighting for. Kailangan yata yung introspection mo kasi nasa mode ka ng ito yung type na paapi. Bakit ganito? Bakit ganyan? Yes? Meron bang ganyan? Meron ba ganyan, Aries? Is that something na pinag-i-strategize mo? Maraming dito marami kang komunikasyon na gustong sabihin, or you are stop saying. Yung hindi pagkomunikasyon, yun it's a form of communication, correct? Yes? Tinanong ka, hindi ka sumagot, it's a communication because that's your message. Hindi, wala ka sagot. Masarap po ba itong sinigang ko or niluto ko? Hindi ka sumagot. That's a communication. And yung nagtanong na yon, hindi nagkaroon ng effect yon. Kasi kung sinabi mo, oo, masarap, or oo, masarap, pero sana iba yung ginamit mong ingredients. Iba yung resulta noon. Nag-i-strategize ka ba dahil sa meron kang gustong sabihin na hindi mo masabi? Kasi nanggagaling ka sa sa emosyon natatakot ka na meron kang masabing masakit. Okay. Parang yun ang yun ang theme mo Yun ang theme mo yata. Meron kang gustong sabihin. At yung direction na pupuntahan mo, it's not something na you're used to it. Meron bang ganoon? Parang, okay, ano bang classic example nito? Yun nga, yung hindi ka ganun tao. Kasi nga, basta iba ka. Ganun yung paniniwala mo, which is different from other o kung sa relasyon yan, iba kayo ng opinion ng amo mo, ayaw mo rin magsalita kasi baka makasakit ka. Kung sa relationship ka, merong pagsisinungaling. Minsan yung pagsisinungaling, yung white lies, it's an answer. Pag hindi pagsagot, it's an answer. Pagsisinungaling para hindi makasakit o puro kasinungalingan ka, it's an answer. Ano ba yung pinili mo doon based doon sa paniniwala mo or depende sa sitwasyon? Yun ang nakikita ko rito, Aries. Meron bang ganyan? Tingnan natin kung saan galing itong na ito. Pagiging strategize mo. Yung ganoon way, strategy po yan Strategy, magsisinungaling ba ako o magsasabi ng totoo? It's a strategy. Kasi alam natin, deep inside, mayroong effect yan Kung halimbawang yung boyfriend, girlfriend, ayaw mo masaktan, sasabihin sa'yo ng girlfriend mo, mataba ba ako? Ano sasabihin mo? Aries, gusto mo maging independent na. Gusto mong lumayo? O hindi mo na sila kailangan? Yun ang pinagmumuni-munihan mo rito Hindi ka masaya somehow. Hindi ka masaya somehow. I don't see any okay, ano yung issue na ito? Ito yung something na ito yung confusion ko, I have to say. Now, yung ka na as far as career is concerned or your fundamentals mo in life, you are fine. O ito yung hinahanap mo na kulang. Hinahanap mo yung pundasyon na makapagpapasaya sa'yo, depende sa definition mo. Ang definition mo is somebody independent and have the financial resources. Provider ka. Yung stage na yan ng career mo na
na-promote ka, maganda ang sweldo, nagtatrabaho ka sa DPWH whatsoever, or sa ibang bansa, and masaya ang mabait yung amo mo, pero nagkaroon ka ng sitwasyon na bakit na feel mo na ano ka, na nasa crossroad, meron kang hinihintay, meron ka pang hinihintay na makapagpapasaya sa'yo, hindi mo ma-define. Meron bang ganyan? Bakit nagkaroon ka ng sitwasyon na inisip mo na parang ikaw ang nakapasan sa buong daigdig? Nakapasan sa'yo sa buong daigdig, pero ayaw mong imulat yung mata mo. Kasi nga ayaw mong makasakit. Okay. I hope this is not judgment. May bumaliktad ulit. Okay. Meron kang ito, 2. Nasang stage ka? Are you in 2 or are you in 3? Okay. You're crossroad ka nga. Nasa crossroad ka. Aries. Opposite direction, the 2 and the 3 is not even facing each other. Anong direction ito? Anong direction ang pupuntahan ni Aries? Anong direction ang pupuntahan ni Aries? Gusto mong umalis dito sa ano na ito sa prison na ito prison. You feel that you're imprisoned of something because puro ba puso yung ginagamit mo? Puro ba puso at emotion yung ginagamit mo? Relationship ito sa relationship reading po yata ito. Kung basahin ko siya in multiple ways, okay? One of you, ito yung tipong merong, kung relasyon to, okay, sa amo, ito yung, alam mo naman yung amo na dinadaya ka. Kung sa relasyon, ikaw yung dinadaya sa relationship. Ngayon, meron kang opportunity, kung nasa stage ka na kaya mo naman, or yun ang pinapangarap mo, na let's say mag-resign o humiwalay or something to that effect, ginagamit mo emotion mo, it's not your knowledge. Okay? Sinasabi, seek the wisdom. Kung ang gusto mo ng makamit is the foundation of, solid resources and solid life, away sa kadramahan, ito yan Okay. You have to move. As simple as that. Pero nagka-crossroad ka kasi merong hindi ganun kadali para sa'yo. And that's what you're strategizing. Meron ba ganyan, Aries? Tingnan natin kung ano yung dahilan na yun, kung bakit nakapunta ka dun sa sitwasyon na eto nasaktan ka na naman. Okay, so this is not for everybody. Okay. So, hindi para sa iyo, hindi na serving, hindi na yung puso mo, hindi kulang na yung kulang, hindi ma-fulfill yung puso, yung emotion mo. Yun lang naman ang gusto mo I don't think you're even after for money or something. It's not even an issue. It's not even an issue. Ito na naman yung winning na hindi meron kang crossroad kasi para sa'yo, I think solid din yung paniniwala mo. Let's say, okay, family
should be staying together, happy, etc., etc. Meron kang, it's a commitment on something. Ngayon, hindi ka masaya. Gusto mong, parang, you feel na ano ka, agrabyado. Pero ini-ignore mo, parang merong ignore dito eh. Parang meron ignore dito eh. Meron ka namang power to choose actually, but something is holding you. Is it the family that's holding you? Okay? Hindi mo hindi. Kung darating yun, Aries, darating. Kung darating yan, darating Aries, hindi mo siya mapipigilan. O yun ang hinihintay mo na lang. You're looking for that sign na mamili ka sa A or B. O going to that direction. Kulang ako ng card, tingnan natin kung ano pa hinihintay niya. Ayan, nakabitin ka, ayaw mo mag-decision eh. Sometimes, maganda rin yan. Kasi ayaw mo makasakit. Ayaw mo makasakit. Ayaw mo tumalungas sa kung ano man yung pinaniniwalaan mo. Gusto mong balikan yung kung ano yung pinaniniwalaan mo and what you believe in. Kung ano yung definition mo ng pamilya, kung ano yung definition mo ng masarap na sinigang, kung ano yung definition mo ng lahat tayo merong definition niyaan. Ngayon, meron tumating ang sitwasyon na kailangan mong may nag-open sa'yo na possibility. Ngayon, parang nagdududa ka or ayun nga, nakabitin ka. Kasi may effect yung gagawin mo na yun. Meron kang decision in the past na makaka-affect dito sa pag-move mo in either of the direction. Kaya nagkaroon ka ng crossroad. Instead na opportunity, maganda yan eh. Pero minsan, depende sa timing yung opportunity. Minsan, masaklap, minsan mag-decide. Okay? Lalo kapag ito ay nagmumula, let's say, sa relationship. Okay? Yan, ito yung mga classic case na halimbawa magde-divorce kayo and then you have kids. Yes? Meron ba ganyan, Aries? Aries din yung boss ko. Marami siyang decision na ginawa din. Well, ayun. Masaya siya. Pero it costs a lot of that independence na hinahanap. It costs 2 divorces. Yeah. Ayan siya, oh. And ayaw mo na ulit magmamili yata. Dahil alam mo na yung epekto na yun. So, parang ayaw kong sabihin na lukuhin ko na lang yung sarili ko muna. Just to make a decision. Meron ganyan. Meron bang ganyan, Aries? Meron. Kasi lahat tayo, iba-iba yung pinanggagalingan ng definition natin eh. Yung liwanag na hinahanap mo na yan eh. Pero sabi dito, bakit hindi ka tumingin ng ibang perspective ulit? Baka meron kang makita. Hanapin mo deep inside. Yun lang nababasa ko. That's how I interpreted it. Meron bang ganyan, Aries? So kung ano man ito, okay. Ano ba yung passion mo pa na yun? Okay, I don't see this is related. I think this is more for yourself eh. Nasa introspection ka, maraming dynamics na nakaka-apekto. Yung past relationship mo, o ikaw ito, o siya, na puro pag-ibig, pero wala namang kabuhayan. That's a classic case of this one. Ikaw, puro ka passion na ambisyon. Gusto mong masaganang pamumuhay because you want to have that independent type of life. Wala pong masama. Or nag-abroad siya and yun ang naging effect noon. Merong maraming dynamics na nangyari. Yes? So, nasa situation ka na crossroad ka eh. Kasi buhay pa rin yung passion mo eh. Ikaw ito eh.
Yung passion mo na yun, kung ano man yun, to nurture. To nurture. Nurture. Meron ka pang gustong ano, para sa'yo, ang mundo is napakaganda pa. Napakaganda. Yun ang ano mo, yun na all fire sign. Nagkaroon ka lang ng crossroad kasi nga, merong something na deep in your soul, mabigat yung decision na yun. It's not something na you are ready. Kaya ngayon kung sa ibang nakapag-desisyon na, alam mo kung gaano yung ka-heavy yung na yun, that result of that decision. Meron ba ganyang, Aries? So, introspection. Gusto mong ibalik kung ano man yung standard mo. Kasi parang pinay-fake mo yung kung ano yung standard mo. Kumbaga sa gusto mo ng sinigang na may kalidad na kompleto ingredients, sasabihin mo na masarap yung sinigang para lang hindi makasakit or, mabuo yung dynamics na masaya. Pero, hindi ka nalang kikibo. And hindi ka doon. Yun nagpe-fake ka ng true true self mo. Ito yung ikaw yung true self mo binaba yung standard kumbaga sa ganoong sitwasyon. Pero yung paniniwala mo, ikaw itong may standard ka, okay? Meron kang basis, ibinaba mo. Kung baliktad yung sitwasyon, itaas mo yung standard. That's how it is. To keep that momentum. I don't see na meron ditong napagod nag-ano ka lang, nagre-reset mode ka. Nasa ka, parang meditation mode dito. Nagme-meditate ka to do something. I do not know what it is, Aries, kung ano yung pinagpaplanuhan mo. Yeah. So, September 15 to 21. So, shout out po kung nasaan tayong lugar, kung naka-resonate tayo para malaman natin kung ano yung pinagpaplanuhan ni Aries na yan. Ha? Kuha ako ng moon, oracle. Very tricky yung yung strategy ni Aries. Knowing Aries, very solid sa pagde-decide. Pero ito yung Aries na you're using a lot of emotion and attachment, yung pag-ibig. Nangingibabaw yung pag-ibig sa'yo dito. Hindi madali ito, Aries. Hindi madali ito. Kung ano ini-strategize mo, good luck. September 15 to 21. Hindi madali ito. Kuha lang ako ng card, oracle card. Bigyan mo ng isang card si Aries kung ano pa yung message natin. 1, 1, 1, 1. Isa lang, isa. Okay. Ilan yung bumigay? Isa lang. Okay, nakataob yung isa. Wolf. Okay. Yan ako sa camera. Yes, kung mabasa. Parang malabo. Beware of letting your wilder instincts spin out of control. Yun ang sabi. Tingnan ko kung ayusin ko yung camera. Oops. Ayan, Ayan. Beware of letting your wilder instinct spin out of control. Okay. Pwede dyan itong miser mentality. Ayaw mong kumawala doon. Nasa harapan mo na yung susi. Ito yan Kaya ka siguro nasa hangman. Nagiging indecisive ka dito. Yung perspective, you can see that knowledge, okay? Nakabaliktad siya, ayaw niyang gamitin yung posporo para lumiwanag. And that wisdom, okay? That the instinct of us, lahat tayo meron yan. We keep on searching for that one. Hinahanap natin yan palagi constant. That wisdom and knowledge. Yan ang advice ng moon. Moon wolf. Yeah. Meron bang ganyan? Or meron kang kaibigang Virgo? Aries?
So, yeah. So, September 15 to 18 po. So, see you again. Salamat po.